Nakakatakot na talaga umuwi ngayon ng Pilipinas, guys. May mga nagpapatayan sa Pilipinas. Nakikita niya naman sa social media. Welcome guys again. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Ayan, for today's video, ang topic natin ngayon ay about sa mga nakikita ko dyan sa Facebook or kahit saan pa man, sa social media. Ang dami na guys. Ganito ha, bawat hindi ko alam ha, ang tagal ko nang hindi nakauwi ng Pilipinas. Siguro mga 6 or 7 years na hindi ako nakauwi ng Pilipinas. Si Duterte pa yung naging presidente, at ngayon si Marcos na yung naging presidente. Lumala yung ano bang nangyari sa sa ating country sa Pilipinas, kasi bawat mga nakikita ko sa social media, lalo na sa Facebook, laging mga Pilipino mga nagpapatayan sa isa't isa. Mapa road range man yan, may naririnig lang na halimbawa tulad nung kailan lang, isang araw, ay kahapon yata, may napanood ako na 7 yung nawala, 7 yung, yan, ipapakita ko sa inyo. Hindi ko pala ipapakita sa inyo, guys. Alam nyo naman yung yung nangyari, yung balita dyan, na isang panadero, so 7 ang mga panadero na kinatay sa loob ng kanilang tinutuluyan. Ang naging suspect is yung kasamahan din nila na owner ng bakery na pumaslang sa 7 katao, 'di ba? Nakakaano lang yung siguro yung pinaka main reason diyan, guys, is madaming mga palainom, tapos mga maling hinala, mga tamang hinala na hindi naman totoo, tapos uminom, ayan, pinasukan ng hindi ka nais-nais sa ulo, ayun, naging sanhi ng paggawa ng hindi ka nais-nais. Tulad niyan, kailan lang may nag-aaway dahil lang sa kalsada, tapos 4 yung tinamaan ng bala, isang nawalan ng buhay dahil lang sa gitgitan, sa init ng ulo. Alam nyo kasi, mainit na yung panahon sa Pilipinas, mainit pa yung mga ulo nyo, di ba? Char. Pero kasi guys, ganito yun, bawat pasok ko sa Facebook, halimbawa break time ko sa trabaho, papasok ako sa Facebook, ang daming mga nakikita ko na mga kung hindi yung mga nadidisgrasya sa Pilipinas, ang daming mga, katulad niya, number 1, mga nadisgrasya sa Pilipinas, mga nadisgrasya na nagde-drive dahil nakatulog or nawalan ng ganito din yan, na break. Ang problema kasi niyan, nagda-drive kayo sa Pilipinas, wala kayong mga lisensya. Isa yan sa dahilan. O tapos, pangalawang dahilan ay yung nagda-drive kayo na mabilis. O yan, nagda-drive kayo ng mabilis, tapos kasi pag nag-drive kayo ng mabilis, wala na kayong control, so ang nangyari, nagiging aksidente, di ba? Or yung mga kulang sa tulog, nagda-drive pero kulang sa tulog, yung mga halimbawa, mga nagtatrabaho ng overtime para lang magkapera, tapos nag-drive, o yun, nakatulog habang nagmamaneho, yan na aksidente. Or yung mga umiinom, isa yan, number 1, isang problema yan, mga umiinom, may alcohol pa sa katawan, nag-drive, ayun, aksidente, o asan ang punta, higa sa kalsada. Meron namang yung mga, ewan ko alam kung totoo ba, mga content lang ba, yung mga nakikita mo na aksidente tapos binidyo. Hindi ko alam ngayon, ang hirap nga natin ngayon yung mapaniwalaan kung totoo ba talaga or hindi mo nakikita sa social media. Pero yung mga nakikita ko ngayon sa Facebook, guys, ang daming mga halimbawa, ano ba yan? Tulad niyan ha, may mga nawawalan ng yung mga namamatay. Yung halimbawa may mga sakit or binibidyo nila tapos umiiyak.
Diyos ko, Lord, bigyan niyo naman ng kaluluwa yung, bigyan niyo naman yung presensya yung mga kaluluwa ng mga namatay. Huwag niyo namang videohin tapos iiyak-iyak kayo. Kasi, syempre, nakakaano yung, nawala na nga yung tao, tapos binidyo nyo pa, iyak-iyak kayo para lang sa views. Please guys, huwag nyo naman gawin yan. Kasi respeto nyo naman yung taong nawalan na pumanaw, na dapat hindi nyo gagawin yung content para lang kayo magkapera. 'Di ba? Kasi, totoo guys ha, real talk ito. Ang dami ko sa Facebook, ang dami ko nakikita mga pumanaw na mga video, tapos makikita mo yung nagbe-video, tingin-tingin sa camera, tapos iyak-iyak. Para lang sa, sa views nyo. Hindi naman ako haters, no, pero hindi ko nakikita yan na magandang paraan para gawin nyo yan sa mga taong pumanaw na to si video nyo, iyak-iyak kayo para lang magkaroon lang kayo ng views. Pero deep inside, hindi naman sigurado kung malungkot talaga kayo or dahil lang sa basta pangit tingnan siya. Dapat privacy. Kasi syempre, 'di ba? Privacy, privacy bigyan niyo naman ng privacy yung family. Lalo na sa pumanaw na, kasi hindi naman nila yung kagustuhan na pumanaw sila 'di ba? Tapos yung mga nagbabarilan, yung mga nag-iinuman sa kalsada, tapos nagkaroon ng kaaway, yan, binaril, Hindi mo alam kung totoo, pero pag tinitigan mo, mukha naman totoo, na basta-basta nang inuman sila sa kalsada, basta-basta na lang yung tumuumba. Tapos meron naman yung mga nagkarelasyon, nag-cheat, yan, napupunta naman sa katayan. Ano bang nangyari sa mundo ngayon, lalo na sa Pilipinas? Pilipinas lang nakikita kong mas maraming mga hindi magandang content. Hindi ko alam ano ba yan guys. Maraming vloggers sa Pilipinas, maraming mga Pilipinong vlogger, pero wag niyo naman sana masyadong yung mga ginagawa niyo para lang kumita kayo. Meron naman yung mga vlogger na gumagawa ng fake news about sa presidente, for example. Tapos nahuli, edi kinarma, kaya dapat ingatan din natin yung mga sarili natin. Kasi hindi habang buhay tayo, nasa mundong ibabaw, dapat magkaroon din tayo ng respeto sa sarili natin. Kasi alam naman natin na sa kahirapan ngayon, gagawin natin lahat para lang kumita. Pero isipin natin muna yung kapakanan natin, kung ano yung mangyayari, 'di ba? Yung halimbawa, yung dahil lang sa init ng ulo mo, nakipagtalo ka sa daan, tapos dahil hindi mo nakayanan, nag-self-defense ka na hindi naman ma-accept, tapos pumatay ka ng tao, 'di ba? Yung nangyari sa Antipolo. Tapos yung nag-inuman kayo, may narinig ka lang na, ay, si ganito ganyan, kakatayin ka kasi ganito ganyan. Tapos, hindi mo naman talaga sigurado, instead na pumatay ka ng tao, instead na kumitil ka ng buhay, ang gawin mo sana is calm down, ganito yung gawin nyo, calm down, tapos kausapin nyo yung tao, kapag okay na yung pag-iisip nyo, yung hindi kayo yung basta na lang kayo gagawa ng hakbang ganito kasi may narinig kasi ganito, gusto kang ganituhin. 'Di ba? Dapat make sure na totoo yung manarinig mo or hindi. Kasi ang mangyayari, ikaw din ang kawawa in the end. Kasi pag kumitil ka ng tao, ikaw mapupunta ka sa kulungan. 'Di ba? Swerte mo na lang kung hindi ka makulong, kung tumakas ka. Ito naman yung mga vlogger naman, kung wari, kagaya ni Vitali ba yan, na para lang sa views niya, ayan, nagwelda siya sa Pilipinas, akala niya yung mga Pilipino, madown niya, binastos niya, yung dinadown niya yung mga tao sa Pilipinas. Ang nangyari, ayan, nahuli, nakulong, napanood ko yung gagawa nga, nakita ko yung video niya sa Facebook, ang dami niyang video sa Facebook, panoorin niya natin yan, gagawa natin ng reaction. Tulad yan, dapat, respetuhin nyo yun yung, give yourself respect, kasi hindi lahat ng pagkakataon ay pwede nyo pagtatawanan yung culture or yung mga, hindi lang culture, or yung surroundings nyo, yung mga tao sa paligid nyo. 'Di ba?
Kasi kasi in the end of the day, hindi ikaw din naman ang mga problema eh. Pag napunta ka sa kulungan, kailan ka makakalabas, gastos pa, tapos kawawa yung family mo, lalo yung mga anak ka, 'di ba? Tapos ito pa ha, ngayon natatakot ako na umuwi din kasi tulad niyan, may mga yung pamilya mo, hindi mo alam kung anong mga iniisip, yung pamilya mong masama ang loob sa iyo, nagtanim ng galit, nagkimkim ng galit, tapos hindi mo alam kung anong plano niya, kung mag-ano ba siya, manggagalit sa galit, baka pag-uwi mo or pag nakita ka, kakatayin ka din, 'di ba? So hindi mo alam sa panahon ngayon, hindi mo alam kung ano nang gagawin mo sa mundo. 'Di ba? Kaya dapat guys, ingatan din natin yung mga sarili natin. Hindi yung basta-basta tayo susugod dahil lang sa mga narinig natin, or hindi yung basta tayo sumusugod dahil lang sa mga ganitong ganyan natin. Dapat mag-ingat din tayo kasi hindi lahat ng panahon buhay ang hindi habang buhay habang hindi habang buhay tayo. 'Di ba? Kasi may time din na mawawala tayo sa mundo. Dapat enjoy natin yung habang buhay tayo, enjoy natin yung life kasi hindi natin alam bukas makalawa wala na tayo, 'di ba? Kaya dapat mahalin natin ang sarili natin, pati ang kapwa natin, hindi yung Diyos ko po, Maria Mason, mainit lang ang ulo dahil sa ganito. Kaya nangyayari dyan guys, yung sa mga Pilipino, mahilig uminom. Ito pa ha, marami mga nagko-content na umiinom. Yung pinapahiya nila yung sarili niya, may mga yung mga nagko-content na nakapanty, nakabra, or naka-diaper para lang sa views. Dapat, bigyan nyo naman ng kahihiyan yung sarili nyo kasi hindi lahat ng tao nakakaintindi sa mga ginagawa nyo. Syempre, kulang na maghubad ka, tapos marami kang views, magkano ang kita mo dyan? Wala, di ba? So, ang kahihiyan, hindi na mawawala yan. Ang pera, mahahanap mo pa. So, yung kahihiyan mo, hindi na mahanap yan, di ba? Kaya dapat give yourself self-respect. 'Di ba? At saka yung mga dahil sa mga gumagawa diyan ng content, pag gumawa naman kayo ng content guys, siyempre kung ikaw content creator ka, gagawa ka ng content, huwag ka naman gumawa ng content na nagda-drive kasi ang ended up mo niyan is aksidente. Dapat hindi ka magba-vlog or depende na lang kung may cameraman ka or ikaw ang hindi nagda-drive tapos mag-vlog ka, okay lang. Pero kung ikaw ang magda-drive tapos magba-vlog ka at the same time, ano mangyayari sa'yo? Aksidente. Kaya dapat iwasan natin. Kaya daming mga na-aksidente dahil siguro isa dyan, yung number 1 niya, yung mga nagda-drive walang lisensya sa Pilipinas, tapos yung mga vlogger, tapos yung mga kulang sa tulog. Meron naman kulang sa tulog dahil pagod sa katrabaho, or kulang sa tulog dahil lasing. Hindi nakatulog ng maayos, ayan, lasing pa rin, may hangover, nag-drive, yon, aksidente. 'Di ba? Kaya dapat guys, dapat isipin natin ang sarili natin always. Number 1 ay priorities natin ang sarili natin bago tayo gumawa ng panibagong hakbang, another day, ganyan-ganyan. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kung ng sarili mo. 'Di ba? Kaya this time, hindi ko alam this time sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas, ang dami kong di ko alam kung sang lupalop sila ng mundo, basta mga Pilipino, ang dami kong mga nakikita sa, tulad ng yan, sa Facebook, ang dami-dami, mga inililibing, inilalamayan, nagbabarilan, nagiinuman, nagpapatayan, yung mga ganyan, ang dami guys, kaya dapat mahalin natin ang sarili natin. At saka yung pag nagda-drive ka, dapat make sure na may license ka, or make sure na hindi ka nakainom, make sure na nakatulog ka ng maayos, at kung wala naman sa tulog ng maayos, kumain ka ng chocolate kasi nakakatulong yan. Chocolate give you energy kasi sugar yan eh. Kaya dapat kumain ka rin nun. Hindi ko nare-recommended. Ang mas number 1 na recommendation is dapat matulog ka ng maayos bago ka mag-drive. 'Di ba? Kasi kung mahal mo yung sarili mo at gusto mo pang mabuhay, yan ang gawin mo. 'Di ba? At saka yung mga may init ang ulo dyan sa gitgitan, pagigit-gitan, wag naman sana kayong umabuso. Kasi tulad niyan, madaming mga nangyayari o
anong mangyayari sa inyo. In the end of the day, sa kulungan kayo diretso, di ba? Kaya kaya pakinggan niyo yung mga sarili niyo, pakinggan niyo yung pamilya niyo, pakinggan niyo din yung pakinggan niyo yung mismong sinasabi sa mga utak niyo, sa puso niyo, hindi yung basta na lang sige, ganito ganyan. Kasi hindi yan kakaganda sa ikakabuti, hindi yan ikakabuti sa sarili niyo. 'Di ba? Kaya ngayon, since hindi kami matuloy ng yan, nagdaldal na ako dito, no. Ayan, totoo naman guys, kaya ingatan yung mga sarili nyo at wag kayong uminom before kayo mag-drive. Wag din kayo wag din kayong basta-basta mag-drive nang hindi kayo healthy sa pag-iisip. Kasi at the end of the day, may aksidente kayo. Kaya ayan, guys, ayan, hindi tulad ng sabi ko, hindi kami matuloy ng uwi month of June kasi dahil ayun, nagkaroon ako ng problema, meron akong ginawa na video about dyan. Panoorin nyo na lang kasi in-upload ko yan. Ang title niya is Bakit Hindi Kami Matuloy Umuwi ng Pilipinas ngayong June 29. Ayan. And again guys, please be careful with yourself, with your heart, charot. Huwag kayo basta-basta dahil lang sa views or so whatever, dahil sa pera, kasi ang pera mahahanap mo pa, ang sarili mo hindi mo na mahahanap pag nawala ka na. Kaya dapat lagi mong tandaan, ingatan ng sarili, huwag basta-basta padalos-dalos. Alright? Ayan. Thank you guys. Kung meron po kayong gustong pag-usapan natin, ayan, just in case, ayan, comment down below para mabasa ko, tapos gawin natin content. Char. Baka sakali magkaroon ako ng idea, meron akong idea para i-share sa inyo. Ayan. Thank you guys again for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa aking mga bagong video. Yan. Ayan. Thank you guys again. Bye. Ciao. Hey do.